Confirmed at na-reveal na kung ano talagang itsura nitong si Imu. Isang tanned na para bang medyo light skin na dark colored na balat, puti ang buhok, may mga white na tattoo sa kanyang katawan na para bang nire-resemble niya ang isang Lunaria na medyo kahawig ng Sun God Nika form ni Luffy na may kulot na puting buhok. Dito na natin makikita ang tunay na itsura ni Imu na napakatagal na nating inaantay. Not only that, bumalik siya sa Elbaf Kingdom sa pamamagitan na naman ng pentagram sa loob ng Orust Castle at babawian niya si Loki at itong si Luffy. Siguradong sa pagbabalik na ito ni Imu, dudurugin niyang dalawang ito. At dito marirealize ni Loki at ni Luffy na hindi talaga sila ganun pagaano kalakas. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakay natin dito sa ating chapter spoiler para sa One Piece chapter 1179. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Sa pagsisimula ng chapter guys, pinangalanan ng chapter na ito na The Incarnation of Nero na Imu. Pinakaunang scene, matatagpuan daw natin dito ang Gorosei. Ang 5 elders na ngayon nga since wala na si Saturn, ito ng tatay ni Shamrock at ni Shanks ang nagsisilbing panibagong Gorosei. Kinukumbinse nila si Imu na wag siyang umalis ng Pangaea Castle. Wag siyang umalis ng Marijoa, magde-deploy na lamang sila ng ibang personnel tulad ng mga admirals para i-handle ang sitwasyon sa Elbaf Kingdom. Pero hindi na talaga nagpapaawat si Imu guys. Siguro dahil nakita niya na kung gaano kadelikado kung hahayaan niya pang makasurvive at makapaggala-gala ang pinakamalalaking counter para sa kanya. Hindi lamang si Luffy na ang Sun God Nika, hindi lamang si Nidhogg na parehong kaya ding makasurvive at hindi tabla ng kanyang Domi Reversi, kung hindi maging si Chopper na kayang mag-cancel at mag-undo ng demonification niya sa mga giants na possibly maging sa ibang creatures mapupull off niya din. Switching of scenes naman guys sa Elbaf Kingdom, mali pala tayo sa nakita at sa interpretation natin sa past chapter ng kung anong nangyari sa puso nitong si Summers. Hindi pa talaga ito bumabalik. Ang nakita natin na nagkabit na ulo at panga nitong si Summers, hindi doon pumasok ang kanyang puso. Bagkos, ang parabang napakakaibang puso na yon itong si Summers ay nakuha ni Gerd at may pinagpaplanuhan na masama itong si Zoro na instead na hawakan nila yon, instead na itago nila yon para may prevent ang regeneration and immortality nitong si Summers tulad na lamang ng ginagawa ni Sanji, ni Jinbei at ni Frankie kay Killingham. Ang balak dito nitong si Zoro ay wasakin, durugin ang puso ni Summers para mamatay na talaga ito. And honestly, this is one of the most violent decisions na ginawa nitong si Zoro. Oo, nakikita natin na may hinihiwa siyang mga kalaban pero ang pagpatay ng isang kalaban sa pamamagitan ng pagwasak sa puso nito, medyo napaka-violente nito. However, I think that is justified, especially since nakita natin kung gaano kademonyo ang pagkatao ni Summers. Pero dumako na tayo ngayon sa pinaka-main event talaga ng chapter na ito. Since hindi na nga napigilan ng mga Gorosei si Imu sa pagbabalik niya sa Elbaf para bawian itong si Loki at si Luffy, si Nika at si Nidhogg, ginamit na naman niya ang pentagram sa loob ng Orust Castle. Ang nakita natin na the same na pentagram na ginamit ni Shamrock at ni Gunko para pumunta dito. At ang malala dito guys, kung noon nga na nakita natin ang pag-arrive ng mga Holy Knights kasama ang captain nila na si Shamrock na nagkaroon dito ng napakatinding outburst ng haki, ngayon magmumukha yung napakaliit, magmumukhang mahina, magmumukhang napaka-cute nun sa tindi ng outburst ng haki na nangyari sa pag-teleport ni Imu papunta dito sa Orust Castle. Literal, naramdaman nyo ng buong Elbaf Kingdom. Hindi naman nakakapagtaka guys, bilang itong si Imu na ang endgame enemy talaga nila, ang main antagonist, of course, hindi na natin ito dapat ikagulat pa. Basically speaking, makikita na natin dito kung anong tunay na itsura ni Imu. Hindi ang nakikita nating silhouette na para bang isang napakaitim na entity lamang na may pulang mga mata, literal na makikita na natin dito ang itsura ni Imu. Ang description ng kung anong itsura niya dito, isa siyang lalaki na merong napaka-beautiful na face, which means pogi ang itsura talaga dito ni Imu guys. Nabanggit din dito na ang buhok niya ay medyo curly na kulay white at nabanggit din na ang skin niya ay tan colored.
na oo, hindi siya ganun kaitim, hindi din maputi. Tan lamang, isipin nyo guys ang itsura noon ni King. At hindi lang yon, tulad din ni King, meron siyang mga white na tattoo sa kanyang katawan. Rason kung bakit napakarami ngayon ang naguguluhan at nagsa-speculate na baka daw isang Lunarian talaga itong si Imu. But remember guys, white ang tattoos dito na nabanggit, hindi black. Along with it, even though nabanggit na para bang kapareho ng Sun God Nika Form na puting buhok ang meron nitong si Imu, mahaba naman ito guys. Long hair, meron siyang pakpak na surely hindi katulad ng pakpak ng mga Lunarians since nang nakita nga natin na gawin niyang avatar si Gunko ay meron siyang demon wings. At nabanggit din dito guys, meron siyang isang tail ng isang demon. Literal, nakatulad siguro ng tail na nakita natin ng sapian niya si Gunko. Baka yun talaga ang pakpak, ang kanyang buntot, at yun din ang makikita natin sa kanyang tunay na anyo. And as a general note, isa daw itong napaka-distinctive design. Isang design na never pa nating nakita sa loob ng kwento. So surely, kahit masabihin natin na pwedeng may pinanggalingan siya na isang race, baka isa itong distinct na race na hindi pa natin nakikita at ngayon pa lang may introduce. At tulad pa ng ibang mga introductions na nakita natin before, meron ding sariling introduction box itong si Imu. At pinamagatan ito na one of the 20 founders of the world government. Special power, Devil Fruit. King of the world, Saint Nero na Imu. For now, we cannot say yet kung ano talagang ability nitong si Imu. Nangangahulugan ba ito na mismong ang concept ng Devil Fruit ang kanyang ability? O baka naman nangangahulugan lang ito na isa din siyang Devil Fruit user. Pero dito makikita natin, totoo ang pangalan niya na Nero na Imu. Nabanggit din dito guys, sa sobrang tindi ng inire-release niya na Conqueror's Haki, sobrang evil nito, maging ang mga puno at mga bahay na naaabot ng range ng kanyang haki ay mga nagsasalita at tumatawa na nagkakaroon ng evil faces, na para bang nagkakaroon talaga ito ng influence maging sa mga inanimate objects. Tulad ni Kaido, meron din siyang horns, mga sungay na hindi normal na sungay tulad ng mga beast. Kung hindi, umiikot ito twice na para bang nagke-create ng symbol ng letter S. Hindi din siya nagsusuot ng kahit na anong upper clothing, kaya makikita natin ang buong katawan niya ay nababalot ng circular white tattoos. Meron din siyang mahabang cape na merong logo. However, hindi natin makita ng kumpleto at kalahati lang nito ang mapapansin natin sa panel. Pero ang isa sa pinakamapapansin daw natin na tattoo sa design nitong si Imu ay ang tattoo ng mata sa kanyang kaliwang braso. At tulad ng nakikita natin ng mga black Hagoromo clouds sa mga awakened Zone 1 user tulad ni Luffy, ni Lucci, at ng mga Gorosei, meron din ganito si Imu. However, there is a big and significant difference. Hindi basta itim na plain na cloud lang meron sila. Kung hindi, ang cloud na yon ay merong mga mata na nagkakaroon ng parabang kakaibang ominous na aura. Meron din siyang daladala na isang polearm weapon. Ang dulong tip nito sa ibaba ay may black clouds at ang upper part naman nito ay may blade na zigzag at merong curved na tip. Hindi pa natin ma-depict kung anong klase ng weapon yon guys, pero with that detail, kayo nang mag-imagine kung anong klase yun ng sandata. At ang pinakahuling detalye sa kaliwang parte ng mukha nitong si Imu, specifically sa left side ng kanyang bibig, merong konting bahid daw ng dugo na hindi naman nabanggit kung saan ito nanggaling. Mula ba ito sa dugo niya o baka naman kinonsume niya ito sa isa sa kanyang mga targets. However, this is where the chapter spoiler ends, but don't worry. Dahil alam ko naman at sigurado ako na aantayin yung full chapter para makita niyo talaga ang detalye ng itsura ni Nero na Imu. Para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin yun ang bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.